Yo, what's up guys, and welcome back dito sa aking YouTube channel. So for today's video ay i-review ko, honest review dito sa Freedcon T-Max S Pro. Dahil dun sa past video ko is nireview ko yung Freedcon KY Pro. So itong dalawang intercom na to is wala naman silang pinagkaiba sa presyo. Pagdating din sa features, slight lang din naman yung pinagkaiba nila. Kasi itong dalawang to same sila na yan, universal pairing, water resistant, up to 6 riders. Same sila na Bluetooth intercom. Meron silang FM radio. Pero sabi nila yung KY Pro is tinanggal daw yung FM radio niya. Pero yung nabili ko naman na na KY Pro is meron. And bago lang yun guys, so siguro binalik nila. And then next is yung range nila, same lang sila na 250 to 1,000. So actually maabot lang yung 1,000 meters kung marami kayo na magkakakonect, dahil yung ibang intercoms is gagawin nilang parang tulay para magkaabot yung umpisa hanggang sa yung una hanggang sa dulo. Pero kung dalawa lang kayo, hanggang 250 lang siya guys. So itong T-Max S Pro, ito yung ginamit ko sa ride namin guys dun sa Baguio. Grabe ang traffic Singit-singit lang muna tayo dito. Uy, dalawang bus. Hindi tayo kasya. Yan, so itong T-Max S Pro yung ginamit ko nung ride namin sa Baguio guys. And puro kami Freedcon nun. Dalawang T-Max S Pro at dalawang KY Pro. Dahil yung KY Pro ko guys is binenta ko sa kapatid ko para mabili ko itong T-Max S Pro. So pagdating sa physical appearance, magkaiba sila guys. Yung KY Pro is simple lang. And marami kasi sa atin na pag simple mas pogi. Simplicity is the best, yan. Kanya yung sa kanila, pag simple mas maganda. Sa akin naman guys, hindi, actually mas naangasan ako dito sa T-Max S Pro. So ayan, kung para sa iba mas gusto nila yung mas simple, mas naangasan sila sa mas simple. Sa bagay, magkakaiba naman kasi tayo ng taste, di ba? Although hindi ko naman sinasabi na pangit yung KY Pro. Actually maganda rin siya guys. Sa umpisa naangasan din ako sa pagkasimple niya. Pero nung nag-unbox na ako sa dalawang to, mas na-amaze ako guys. Mas na-amaze ako dito sa T-Max S Pro. Iba yung dating niya compared sa KY Pro. Total magkakaiba naman tayo ng ng taste. Kaya nang sabi nila, beauty is in the eye of beholder. So ang hindi ko lang nagustuhan dito sa T-Max S Pro is yung kanyang pagka-bulky. Pero parang okay lang din naman kasi na gawin siyang bulky, dahil nga mas matagal yung nito. Kumbaga mas malaki yung battery na nilagay, kaya mas mahaba yung niya, yung intercom hours niya na pwedeng magamit, up to 15 hours ata. Ayon sa box niya, magagamit mo daw siya up to 15 hours. So tagal din nun guys. Kaya kung mahilig kayo sa long ride, maganda talaga to. So mas matagal siyang gamitin kaysa sa KY Pro. So yun yung dahilan sa tingin ko kung bakit ginawa siyang mas bulky. Kaya kapag kinabit siya sa helmet, yan, ganyan yung itsura. Kitang kita talaga yung pagka-bulky niya pag nakakabit na sa helmet. Although hindi naman siya ganun ka big deal sa akin yung pagka-bulky niya, kasi okay lang din naman siya tignan kung nakalagay sa helmet. Siguro yung iba nababado yan, pero para sa akin okay lang, sakto lang. Yun nga lang, parang mas kailangan mo lang siyang ingatan, unlike sa KY Pro na yung wheel niya is maliit lang, na halos kasing size lang nung niya, nung body niya. Iba kasi to guys, ang laki nung wheel niya na lumalagpas sa body niya. Kaya kung kailangan mong ingatan
yung KY Pro. Pagdating sa T-Max S Pro, kailangan mong mas ingatan, especially kapag nilalapag mo siya. Ayan, tulad sa akin, sa tuwing nilalapag ko itong helmet sa upuan, sumasagi siya guys, sumasagi yung wheel niya. Kaya sa tuwing binababa ko siya, talagang ingat talaga compared sa sa KY Pro. Pag nilalapag, malabong sumagi. Yun din yung hindi ko nagustuhan dito sa T-Max S Pro. Halimbawang may backride ka, yan, malaki yung chance na masagi or mapindot niya yung wheel, kasi napipindot yung wheel guys. So yun yung mga bagay na hindi ko nagustuhan dito sa T-Max S Pro. Pero ang isang bagay na nagustuhan ko dito is, una, syempre yung forma niya. Mas nagagandahan ako dito compared sa KY Pro. Kung yung KY Pro is simple, ito maangas para sa akin guys. And then yung niya, yung battery life niya, kung magra-ride ako ng Manila to Baguio, balikan, kayang-kaya niya hindi siya nalulubat, hindi siya madaling malubat. Unlike sa sa KY Pro na binenta ko sa kapatid ko, nung pauwi na kami is nalubat siya kalagitnaan ng biyahe. Although malapit na kami, around ata siya nalubat, Pampanga. Pero yung KY Pro guys, matagal na rin yun. Ang lang kasi nung kapatid ko, hindi niya na-charge dahil umakyat pa kami ng that time, Baguio to second highest point sa may Atok Benguet. Umakyat pa kami, tapos nung pauwi na kami hindi niya na-charge. Ayun, na lowbat siya guys. Pero itong sa akin, umakyat na kami ng Atok Benguet, tapos umuwi pa ng Baguio, kayang-kaya pa niya. Pagkarating ko pa dito sa bahay, meron pa siyang 40%. So matagal malubat itong T-Max S Pro. Kaya kung malayuan yung mga biyahe nyo, yan, talagang hilig nyo is mag-ride ng mag-ride, isa to sa masasuggest ko guys, yung T-Max S Pro. Kung okay lang sa inyo yung pagka-bulky niya, okay lang yung tsura niya, yan, piliin nyo na yung T-Max S Pro. Pero hindi ko naman sinasabi na pangit yung KY Pro. Matagal na rin naman malobat yung KY Pro guys. Pero yun nga lang, kapag long ride na talaga usapan, umaabot ng 15 hours na ride, ganyan, syempre kailangan nyo mag-stop over para i-charge yung yung KY Pro. Kaya bumili ulit ako ng T-Max S Pro dahil isa yun sa sa napili ko, yung battery life nya. Na kami kasi magtotropa guys, mahilig talaga kami sa mga ride, tapos bihira lang kami talaga mag-stop over. Kaya pag yung KY Pro yung binili ko, baka lowbat na ako, tapos yung mga kasama ko is hindi pa. Kaya ginawa ko, binenta ko sa kapatid ko yung KY Pro. Total hindi naman siya mahilig mag long ride talaga. Short distance lang naman yung ride na ginagawa niya. Binenta ko sa kanya, tapos binili ko itong T-Max S Pro. So ayan, lang naman yung honest review ko dito sa T-Max S Pro. Kaya kung bibili kayo ng ng intercoms, piliin nyo lang kung saan kayo mas nagagandahan. Kung mas gusto nyo yung pagkasimple ng ng KY Pro, sige lang guys, sulit na rin naman yun eh. So para sa akin kasi talaga, yung battery life tsaka yung itsura ng T-Max S Pro, kaya ako bumili. Dahil last time na bumili ako, yung KY Pro ang binili ko, tapos yung sa tropa ko naman is T-Max S Pro. Nung nakita ko yung comparison nilang dalawa, parang mas nagustuhan ko yung itsura nung T-Max S Pro. So gaya nga nagsabi ko kanina, the beauty is in the eye of beholder. Kaya nasa sa inyo yan kung saan kayo mas nagagandahan, dahil marami rin talaga sa atin ang gusto ng simple lang. Kung gusto nyo ng simple lang, KY Pro. So hanggang dito lang guys, salamat sa panonood.
sana nabigyan ko kayo ng idea regarding sa T-Max S Pro. At kung gusto nyo panoorin yung review ko sa KY Pro, yan, lalagay ko na lang dyan sa taas guys. Lalagay ko na lang yung link dyan sa taas para makita nyo rin. Sa next na vlog ko siguro, yan, yung full comparison ng dalawa para mas makapili kayo kung alin yung mas gusto nyo. Dahil ganun din ako guys nung pinagpipilian ko ang KY Pro at T-Max S Pro. Nalilito rin ako kung alin sa dalawa. Ang masasabi ko lang guys, kung alin man ang mapili nyo dyan sa dalawang yan is sulit na sulit. Depende na lang siguro kung sa paano nyo gamitin or kung saan kayo mas nagagandahan. So maraming salamat sa panonood guys, at maraming salamat din kung umabot kayo sa part ng video na to. Sana wag niyong kalimutang mag-like, mag-comment, at please pa-subscribe na rin dito sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, see you on my next vlog.